Well, total nagkikwentuhan tayo. Bakit ka nag-decide bumili ng Harley? Well, definitely for me, it's a dream bike. Ever since mga bata tayo. Normally, ano ba ang makikita mo sa mga classic na mga biker gangs, for example, is normally Harley. So it's more of the culture. Hindi rin kasi siya, well, if you want something na mabilis, this is not the bike for you. But if you want something na out of the ordinary, na bihira mo makita, tapos, let's face it, ang sexy niya tignan. Correct. Classic. Napakaganda ng motor mo. Feeling ko si Tom Cruise ako. Pag yung mga ganitong So, for example, I even changed the handlebars to 12-inch. Ito perfectly sukat sa akin. Pinagawa ko kay Jerry Formoso. Oy, shout out Jerry Formoso. Pag pinag-uusapan po ang handlebar, Jerry Formoso is the only name. Yan lang talaga pinakamalupit sa handlebar. Pag gumawa si Jerry Formoso ng handlebar, akala mo, OEM. Actually, ang ganda. Mas better pa nga sa OEM. Kasi ito, kasi maliit ako tao, 5'2" lang ako eh. So, ayaw ko rin ng pag ko yung ganyan wide. So, gusto ko something na sakto lang. Sakto lang. Kasi para maganda, pag nakatalikod ka, maganda ka rin tignan. Kasi pag nakaganyan ka, hindi ko gusto yung itsura eh. Meron di ba na nakaganyan? Ano kasi yan eh, pag pinag-uusapan ng A-bar, iba-ibang preference yan. Yes. Diba? Siyempre, iba yung riding comfort. Yung iba naman, gusto yung medyo yabang, di ba? Kaya lang ang problema ng medyo malapad pag turning. Yes. Tsaka din, anyway, maganda yung helmet mo. Gusto ko kita yung helmet ko. Di ba? Tsaka, mas mas masarap yung itsura na nakikita yung buong. Saka pare yung nasa Harley pa ako noon, di ba? Pag pupunta ka lang, ito talaga tinitin. Wala nang iba. Yung time na yun, wala pa pera eh. So, hindi pa na-realize. Napabili na lang ako bigla. Nang nalaman ko, wala na siya. So, parang nakaranta na ako, naghanap na ako sa marketplace. Tapos may na-tsempohan ako na medyo napabayaan. So, sabi ko, challenge sa akin to, sa shop ko na pagandahin siya. So, ayan. Actually, so, this is done by, siyempre, negosyo ni Ryan Rafting. Pinakita mo sa akin yung mga disc niya, may kalawa. Yes. Powder coat niya. Powder coat. So, tinanggal mo pa yan. Tapos kita mo kung gaano kalinis yung kanyang engine. Ito sa mga bikers na clients ko normally. Advice, ito kasi, kaya ganito siya kalinis. Wala akong nilalagay ng products after cleaning the bike. Kasi the more you put products doon sa kunyari. Lalo na itong feeds natin. Ito. Yung mga feeds natin. Diba, lalagay ng mga dressing to hide kasi may puti yan eh. So dapat hindi. Yung namumuti explain later kung ano yung reason dyan. Mas magandang malinis lagi yung bike. Wala ka nilalagay. Kasi the more you put products na, bibigay yung dumi. Ito, nag-a-attract siya talaga. Yeah, so ngayon, pag hindi ka nag-effort linisin siya, may ipon yun. Kasi tumigas kasi mainit yung mainit yung mas mahirap mag-sustain na siya. So ako, ang sekreto namin actually dito, hindi ko alam kaya gawin ng iba. So after namin i-wash siya, of course with proper techniques and tool, ang pinambabanda ko sa kanya is distilled water. Talaga? Yes, yun ang sekreto. Kasi ang distilled water, hindi siya magbawas ng stain. Ng water stain. So normally, ang problem ng vehicles is water stain. Ang sabi nila acid rain yan, wala tayong acid rain at this stage. Okay? Umakit ka sa bubong mo, may nakita ka bang acid rain? Wala. Dahil yan sa calcium, sa tubig. So yan normally, sa car, iba yung technique namin. Pero sa motor kasi, hindi ka pwede mag-spray ng product dyan. Kasi hindi mo maabot yung mga singit-singit. So, pinakasikreto, distilled water. Tapos, hanginan mo na lang, wala ka nang gagawin. Hindi siya magsasing kasi
pure water and distilled water. Okay. Lapit natin tong camera. Kaya pala, Makita brother, niyo kung gaano mas daig pa yung bago. kung titignan niyo po ito, yan o. Alam mo kanina, iniisip ko, gusto kong tanong Ryan, anong nilalagay mong produkto dito sa, kasi ito po yung mga fins, siyempre di ba air-cooled yan. Yung sinasabi ni Ryan, yung mga singit-singit na yan. Actually ito, makikita ko sa mata ngayon, may alikabok. Oo, yes. Pero wala yung, ito normal to ng konti. Ito Pero, mga existing na dati, nakuha ko yung bike, medyo napabayaan na. Medyo yung mga mahirap puti-puti. na. Pero dito, ito kasi nung nakuha ko siya, brown. So ngayon, ayan, mas daig pa yung bago, itim na itim. Wala kami nilalagay na product. So, degreaser lang, proper brush techniques, Tapos, again, banlawan mo siya, and then yung pinaka-final na banlaw mo is distilled water. Distilled water na. Kasi, wag mineral water distilled water. Kasi ang distilled water, walang minerals. Okay. Hindi siya, basta lahat ng calcium. Kasi ang tubig sa gripo, high in calcium yan, chlorine, may iron din, just kalawang. Kasi tinitreat yan. Yes. Ako, bumibili ako ng yung bilog na isang ganon. Isang bike? Yes, isang bike. Okay. So, meron lang akong parang, kung wala kayong, pero kasi akong pressurized na tank, nandun ko nilalagay. Kung wala kayong pressurized na tank, alam mo yung parang pang garden at pinapang. Yun na lang. Yes, yun lang ang sikreto. That's it. Ayan, makikita natin yung transformation. Even yung mga wires, ganyan, kasi mamumuti yan. Mamumuti. Di ba? Tignan mo kung gaano siya kalinis. And this is 2019. Oo nga. 2019 model. Saka wala nga siya kasi pag hinipo mo, kasi iba parang madulas eh. Yes. ang calcium kasi, pag hinawakan mo yung surface ng sasakyan mo, yung magaspang, tumitigit yung calcium. So, dapat iiwasan mo yun. So, makukuha mo lang talaga siya sa paggamit ng pangbandaw ng tubig. Medyo costly, pero magkano lang yung binibili kong tubig? 35 pesos. Tama, no? Para sa ganyan kakinis. Yes, sa mga water refilling station, as long as distilled water and not mineral water, yun ang malaking difference. So makikita natin ang transformation nito. The blue, magiging itim. And abangan sa susunod na video namin. So, ayan, for your motorcycle and cars, detailing, services. Well, we have detailing, of course, ceramic coating for all vehicles. We also wrap paint protection film. More on car protection yung forte ng shop natin. Kaya lang kasi, bakit ako nagdadala ng motor? Kasi we share the same passion. Di ba? Yes, of course. Siyempre, Harley. Di ba? Harley. Nakikita niyo yung mga motor sa likod. Yan, ito. Kay Ryan yan. Actually, display lang yan. Kasi, sabi niya, hindi akin lahat. Hindi, pero, nagagamit niya yan. Pero, siyempre, sabi nga niya kanina, kung magra-ride ka, yung gusto ko ng bike. Ano yun? Ito na yun. The Harley Davidson Sportster. Yes. 48. Yan. 2019 model. Actually, itong 48 na to, talagang pinaka-saleable. Yun ang napansin ko sa lahat ng Sportster lineup even before. Kasi dati may 6 di ba? Yes. So ito, minsan dati, in-order pa lang namin, naka-reserve na. Di ba? Oo, ang hirap kumuha ng hirap kumuha niya. Saka dati, pag pumupunta si Ryan, wala naman siya ibang tinig ng motor. 48 lang. Ilang beses na, napakadaming beses na. Daming beses. Every time na pupunta ako ng Cavite, may chance ako na dumaan sa Harley. Pupunta lang ako, silip lang ako. Pag-iisipan ko lang siya kung talagang kung bibili ko or hindi. Hanggang sa hindi na ako nakabili sa inyo. Okay lang yun. At least, kita mo, hindi siya nakabili, pero eventually, magkakaibigan kami. Ang mag-grow mo kasi dito, kaibigan. Yes. Diba? So, hindi importante kung saan ka bumili. Basta magkakasama pa rin ang mga magkakaibigan. Pero most of the time, may ride na doon. Sa totoo lang. Mas ano Kasi pag gusto mong huminto, wala akong inaalalang hahabulin, hihintayin. Kasi ako medyo stressful ang trabaho. Nagmumotor ako. Kunyari, makita ko lang na, cloudy, okay, punta ako. I don't care kung maulan na lang. So, ganun. Parang magmumotor lang ako para mag-isip. Minsan, iikutin ko lang yan hanggang lipa. Tapos, balik na. Parang tatanong ko sa'yo, pag nagre-ride ka, may dala kang kapote? Wala. Ganyan talaga kami. Umulan, umaraw, wala. wet ride. Di ba? Oo, wala. Kasi wala. Mas gusto kong
Well, syempre, you have your Proper gear. proper gear and everything. Ano. Tapos, tatakpan mo lang siya ng kapote. So, parang, neat eh. So, anyway, pag pauwi na naman, Okay diretso ko na kasi maliligo din naman ako eh. Pero let's say, pag papunta ako sa destination, o tigil muna sa gasoline station, ganyan. Tapos pag pauwi na wala, diretso na. Saka ano eh, may dala ako yung wallet ko, lagi nang nakalagay sa, ano eh, meron ng plastic yun. Sandwich Bag, saka cellphone. Bag, yes. Actually, mas importanteng hindi mabasa yun. Mabasa na kami, huwag lang yung cellphone, saka wallet. Yes. Ganun lang. Anyway, yun lang yung kwentuhan. So, saka yun po yung halos talaga nangyayari. Pag pauwi, okay, pauwi na naman tayo. Tira na, di ba? Yes. So, yan. So, thank you for watching. Raptech ha, Raptech Sukat, Facebook page ni Raya. Raya, pabali mo nga yung sombrero mo. Kalbo ako eh. Sige na. Mm. Oh. Di ba? Kaya kami magkaibigan. Thank you for watching. Raptech ha, Raptech. Don't forget. Abangan nyo yung transformation nitong 48.